Ultra-realistic 4B image of a smiling elderly Filipino lolo happily holding a social pension cash envelope. Relief and joy on his wrinkled face. Text overlay, social pension tax-free, and see no income tax. Philippine home interior with modest furniture, warm natural light. Ultra-realistic 4B close-up of an old Filipino lola looking shocked and worried as a stranger demands money for tax. Red scam alert signs floating. Text, this is scam. Don't pay tax on pension. Concerned expression. Holding her pension card tightly. Ultra-realistic 4B scene of a happy elderly Filipino senior couple standing outside CEFE office. Relieved smiles after updating records. One holding updated form showing name, address, contact number text visible. Proud confident faces. Ultra-realistic 4B image of a sad disappointed old Filipino lolo staring at a returned pension check envelope marked wrong address, thoughtful worried expression, sitting on porch with old wooden chair, faded photo of family in background. Ultra-realistic 4B portrait of an elderly Filipino senior proudly presenting valid senior citizen at CESE payout counter, big warm smile of confidence and security, text, always bring valid. Government office setting. Ultra-realistic 4B emotional scene of a frail elderly Filipino lola in wheelchair at home. Grateful teary-eyed expression as her daughter holds authorization letter and her gate to collect pension, caring family moment. Ultra-realistic 4B image of curious hopeful old Filipino lolo at barangay hall checking listahanan record on clipboard. Slight smile of realization. Text, check your listahanan record. Community office with posters. Ultra-realistic 4B joyful elderly Filipino senior man holding his pension documents, surprised happy expression discovering extra benefits, text overlays, PhilHealth subsidy, annual cash gift, free medicine program, bright hopeful face. Ultra-realistic 4B powerful image of a group of proud elderly Filipino seniors standing together. Pero narito ang magandang balita na hindi pa alam ng marami, sa pamamagitan ng inilabas na direksyon ng IHITSU at ng FEVI sa kasalukuyang taon. Ang disbursement para sa ilang rehiyon ay naglalabas na ng quarterly na payout. Ibig sabihin, sa halip na buwanan, tatanggap kayo ng 3 buwan na halaga ng sabay-sabay. Kung 500 bawat buwan ang inyong stipend, ang 3 buwan ay katumbas ng 1,500. Subalit sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao, at sa ilang bahagi ng Luzon, ang aktwal na inilalabas na payout ay nagsimula ng lumaki dahil sa karagdagang ayuda at supplemental release na naibigay ng lokal na gobyerno. Kaya ang numero na 6,100 na binanggit sa aming pamagat ay sumasaklao sa pinagsamang quarterly release kasama ang ilang supplemental na benepisyo na naibigay sa mga benepisyaryo depende sa kanilang rehiyon at sa antas ng pangangailangan. Kaya kung nais ninyong malaman kung gaano kalaki ang inyong personal na tatanggaping halaga sa Pebrero 21, kailangan ninyong makipag-ugnayan sa inyong lokal na FEVI office o sa inyong barangay social welfare officer. Huwag umasa sa chismis. Huwag umasa sa social media. Pumunta at magtanong, dahil ang eksaktong halaga ay nag-iba-iba depende sa inyong rehiyon, sa inyong listahan, at sa inyong kasalukuyang status bilang benepisyaryo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa Pebrero 21 mismo. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa CEVI at DFI, ang Pebrero 21 ay itinakda bilang isang disbursement date para sa maraming barangay at munisipalidad sa buong bansa. Hindi ito nangangahulugang sabay-sabay na matatanggap ng lahat ng seniors ang pera sa eksaktong araw na iyon. Ang payout ay maaaring magtaas ng ilang araw depende sa dami ng benepisyaryo sa inyong lugar, sa availability ng pondo sa inyong lokal na government unit, at sa paraan ng pamamahagi, kung cash, kung land bank, o kung sa inyong lokal na opisina. Kaya ang pinakamahalaga na bagay na kailangan ninyong gawin ngayon ay ang makipag-ugnayan sa inyong barangay hall o sa inyong lokal na CEVI office at itanong, nasa listahan ba ako para sa Pebrero 21 release? Ano ang aking schedule? Anong dokumento ang kailangan ko dalhin? Dahil kung hindi kayo nasa listahan o kung may kulang kayong dokumento, maaaring ma-defer ang inyong payout at ang inyong pera ay maaaring mapunta sa susunod na quarter pa, na ibig sabihin ay maaaring 3 buwan pa kayo maghintay. Isang bagay pa na kailangan ninyong malaman, ang ilang seniors ay naalis na sa listahan ng walang abiso dahil sa sistema ng revalidation na isinagawa ng CEVI noong nakaraang taon.
Kung hindi kayo nakatanggap ng pensyon noong huling quarter, huwag ipagpalagay na ito ay delay lang, pumunta agad sa opisina at i-verify ang inyong status. Maaaring kailangan ninyong mag-reapply o mag-submit ng updated documents para mabalik sa listahan. Ito ang parte na halos hindi pinag-uusapan ng mga tao pero napakahalaga. May mga sitwasyon kung saan ang inyong benepisyo ay maaaring mabawasan o, sa pinakamalala, ibalik sa gobyerno. Ang tinatawag na clawback o recovery ng sobrang bayad ay nangyayari kapag ang isang benepisyaryo ay na-discover na hindi pala siya kwalipikado. Halimbawa, kung siya ay nagsimulang makatanggap ng SSI o GSIS pension habang nasa listahan pa siya ng FEFI social pension, o kung namatay na siya at patuloy pa ring tinatanggap ng pamilya ang kanyang bayad sa kanyang pangalan. Kung kayo ay kasalukuyang nakatanggap ng SST pension, kahit maliit lang, halimbawa 1,200 o 2,000 bawat buwan, at nakatanggap din kayo ng FEFI social pension. Ito ay isang double dipping na hindi pinahihintulutan ng batas. Kailangan ninyong pumili sa isa. At kung natuklasan ng FEFI na pareho kayong tatanggap ng ilang taon, maaari silang humingi ng refund ng lahat ng pera na inyong natanggap mula sa social pension. Kaya kung may katanungan kayo tungkol dito, kumonsulta agad sa inyong FEFI office at huwag maghintay pang magsimula ang investigasyon. Bukod dito, kailangan din ninyong malaman na ang social pension ay hindi subject sa income tax. Ito ay tax-free. Kaya kung may nagtatanong sa inyo ng bayad para sa tax o sinasabi sa inyo na may bawas dahil sa GIS, ito ay scam. Huwag kailanman ibigay ang inyong pera sa kahit sino na hindi opisyal na kinatawan ng gobyerno. Bilang inyong kaibigan, nais kong ibigay sa inyo ang ilang praktikal na payo na makakatulong sa inyo na masigurado ang inyong benepisyo. Una, siguraduhin na ang inyong pangalan, address, at contact number sa SEFI records ay updated. Maraming seniors ang lumipat ng tirahan pero hindi nag-update ng kanilang impormasyon, at ang resulta ay ang kanilang check o cash payout ay napunta sa maling lugar. Pumunta sa pinakamalapit na FEFI office at i-update ang inyong records ng personal. Pangalawa, magdala lagi ng inyong valid ID kapag pumunta sa opisina para sa payout. Ang inyong senior citizen ID, PhilSys ID, o kahit ang inyong barangay certification ay maaaring kailangan. Kung ikaw ay may sakit o may kapansanan at hindi makaalis ng bahay, alamin kung may authorized representative system ang inyong lokal na FEFI. Dahil maraming opisina ang nagpapahintulot ng isang kamag-anak o kakilala na kumuha ng pera para sa inyo, basta may authorization letter at photocopy ng inyong V. Pangatlo, itanong sa inyong barangay kung mayroon silang listahanan o lista sa ka-record para sa inyo. Ang listahanan ay ang national database ng mga pamilyang nabibilang sa mahirap na uri at ito ang batayan ng SEFI sa pagpili ng mga benepisyaryo. Kung hindi kayo nandoon, maaaring hindi kayo matukuyan para sa mga susunod na programa. Pang-apat, at ito ay para sa mga seniors na may SSI o GSIS pension, alamin kung kayo ay kwalipikado para sa dagdag na benepisyo tulad ng Medicare o PhilHealth subsidy, annual cash gift, at free medicine program. Ang mga benepisyong ito ay hindi automatic. Kailangan ninyong mag-apply at mag-submit ng mga kinakailangan. Huwag ipagpalagay na alam na ng gobyerno na kailangan ninyo ito. Mga mahal na seniors, matagal na kayong nagbibigay sa bansang ito, ang inyong pawis, ang inyong taon, ang inyong buhay. Kaya huwag kayong mahiyang kumuha ng kung ano ang sa inyo. Ang benepisyong ito ay hindi handout, ito ay karapatan ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon, at ang gobyerno ay may utang na loob sa bawat isa sa inyo. Kung mayroon kayong mga tanong, pumunta sa inyong pinakamalapit na FEFI office, makipag-usap sa inyong barangay social welfare officer, o makipag-ugnayan sa IKITSU hotline. Huwag hayaang ang inyong pera ay mapalampas dahil lang sa kulang na impormasyon. Ibahagi rin ninyo ang video na ito sa inyong mga kapatid, mga magulang, mga lolo at lola, dahil maaaring mayroon doon na hindi pa nakakalam ng tungkol sa Pebrero 21. Salamat po sa pakikinig. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. At tandaan, hindi kayo nag-iisa. Nandito tayo para sa isa't isa. Hanggang sa susunod na video, manatiling ligtas at malusog ang lahat.